Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is April 28, 2026. At tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Edison Street, sa may Barangay San Isidro, Makati. At dadalhin po natin yan sa may government issue GSIS sa may Pasay, sa JW Jokno Boulevard, Barangay 76 po yan, Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali, wag po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala akong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala akong pinapatungkulan sa labas. Balik ko tayo mamaya konti pag ginagawa na po natin. Personal na sinaksihan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos ang panunumpa ng mga bagong promote na guro at school heads sa Roa City dyan naman sa Capiz. Kabuang 8,900 na guro mula ho sa 8 school division offices sa Western Visayas ang na-promote. Ito na po ang pinakamalaking bilang ng mga na-promote na guro sa ilalim po ng programa Expanded Career Progression na batay po sa Republic Act 12288 o yung Career Progression for Public School Teachers and School Leaders Act of 2025. Sa kanyang talumpati, kinilala po ng Pangulo ang hirap ng mga guro. Sa tagal po ng promosyon na nagtulak sa ilan, umalis na lamang sa kanilang profesyon. Dahil niya sa bagong sistema ay hindi na maghihintay na matagal ang mga guro para umusad ang kanilang posisyon. Pinagmalaki pa ng Pangulo na mula nang maisabatas ang programa ay mahigit sa 79,000 guro na po ang na-promote sa buong bansa. Morning po. Mamaya isa po. Kumakagat ng init sa ating paligid dahil po dito sa matinding init na inanunsyo na po ng pag-asa yung index na inaasahan po. Sa paghapon yung matinding init na yan, pagkatapos kahapon merong sakit na ulan. Ayun no, di maalimuong ang paligid mga kapuso. Yung mga ganyang klase po ng sitwasyon, pwede maka-apekto yan sa ating immune system, sa ating kalusugan. At kung mahirap po ang ating immune system mga kapuso, syempre, madali tayong kapitan ng sakit. No? Kaya ang ating pong payo sa inyo ay huwag niyo kakalimutan itong Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan at mula pa sa Switzerland. Available in capsule for adults at saka meron ding syrup for kids. Ito po yung capsule for adults mga kapuso para po mas maliwanag. Mali yata yung tinanaanan natin. Itong mga maliit na mga pakete, itong puting at saka puling asul. Alaman po nito ay kapsula. Alaman ang puling asul niyan na mas maliit mga kapuso yung capsule for adults Immunomax Supplement 40 variant. Ito naman yung para sa mga bata. Mas matatangkad na mga pakete kulay orange, may kulay asul pa. Alaman po nito ay putelya. Alaman ng putelya, ito po nakasilid yung Syrup for Kids Immunomax Food Supplement. 40 variant yung asul niyan. Yan. Ng Syrup for Kids Immunomax Food Supplement. Mula po sa aming studio, kahit nasan pa kayo sa mga sandali ito mga kapuso, yan po ang magandang balitang hatid po sa inyo ng Immunomax. Mahalagang paalala ang Immunomax. At Immunomax 40 hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras alas 7:34, radyo na, TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Hindi po ba doon? Ha? Diretso po. Sa ikawalang Sa sunod na street. kinisala ang Super Radio Diyan tayo pinag... Sige, ano yan, hindi ko pa, saan yung susunod na street dyan? Diyan po, kakanin. Ito to? Teka lang. Oo nga, tapos kakaliwa dyan, ano? Opo. sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account.
po tayo ah. Maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Masa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Masa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Nanguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Naman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio, DZBB at Barangay LS 97.1. GMA Radio, number 1. Okay sa atin, hindi ka makalapit sa congressman na sana kasi tayo bodyguard. Nung nagkakampanya, pahalik-halik pa kayo? Mayakap-yakap pa kayo? Nung nanalo na ano? Wala na. Hindi na kayo huyo po? Mga ganyan. Kupra na ng sweldo. Maria Angela, ay magandang umaga sa iyo, Governor. Maila pala si Maila Angela, Governor. Si Louis Basco, happy Tuesday po sa Don Bell. Hindi kami Don Bell. Oo, nag-aalmusal daw siya. Aldor. Outdoor. Oo. Errors of floor. Kasama din yan. Watching from South Korea at si Raiden Orioke. Good morning. Ang ganda ng cut mo, sir. Oy, galing yan kay... Saan represent? Oo, galing yan kay Rachi. Ah, nice. Thank you, Rachi. Maraming salamat. Dalawa yan. Sabi niya, partner, si Piolo daw has been a PDO enforcer for 20 years. Wow. Already. Wow. Galing siya doon, nalagaan niya yung brand, no? Richard Merck, good morning sa iyo. Magandang umaga sa inyo. At si Jim Subino. Magandang umaga. Another Pinoy making us proud, si Matthew Nyosa. Oo, promote natin na sa The Voice. The Voice Philippines finals another golden buzzer. Pasok na po siya sa British, British Got Talent. Honesty. British. Paano ang pangalan ng kamag-anak mo? Tita-tita. Good morning, Alvin. Pagpatak ng alas 6 kanina, dumami na yung nagpakarga sa beton sa may Sampaloc sa Maynila. Mula kasi sa 98 pesos, nasa 85 pesos, and then centavos na lamang yung litro ng diesel, habang walang paggalaw sa presyo naman ng regular gasoline, na 85 pesos. Yung dalawang jeepney driver na nakausap ng Radyo Patrol, hindi na nakahintay sa roadblock dahil baka mas malaki ang mawala nila. Nila sila sa pila ng kanilang terminal. Narito yung payo nila sa mga jeepney driver. Kaya siguro pagka tangalan opo, malaking bagay po yun kasi i-compute nyo po yung yung 10 pesos. Halimbawa, nagkukonsumo kayo ng 10 liter sa isang araw, 10 times 10. Malaking bagay na rin po yun, may dadagdag sa pang-uwi. Malinis na siguro, mga 600, 500 na po. Dito na, pero hindi katulad yung dati. Malaking bagay talaga na wala sa amin. Gaya ni Salvador, naniniwalang jeepney driver ng Green na mahirap na mabalik normal ang kanilang kinikita kahit pa nakailang bawat
pesos and 43 centavos yung presyo doon nga sa regular gasoline. Yung PNBS driver, naabutan ko noon kanina na una nang nagpakarga ng 2,000 pisong halaga ng regular gasoline para sa magkapong biyahe bago pa magdaan yung kaninang alas 6 ng umaga. At yan. Basta pinuntahan mong Petron, may minus din pa doon. Kasi dito sa Quezon Avenue, yung kinuwento ko nga kay Bigornia, may minus din. Nakita ko para sa mga jeepney. Kaya ulit din ako kahapon yung 90 something, 98 ata. 88 na lang yung binayaran ng repair. May minus, ano pa ngayon? May minus 13 pa ngayon. Hindi lalo bababa yun kung may minus din pa. Kaya tinatanong ko si Trish, meron ba dyan? Yung yan, yung Petron na yan, may minus din pa? Balikan kita, Alvin, no, dun sa nasabi mo kung may dagdag na, kumbaga parang may another bawat pa doon sa mga jeepney driver. Yung nabanggit lang kasi kanina, yung bawat nila, yung pinaka-rollback na ngayon with 12.9 pesos. Kaya yung ibang nakausap ko yung jeepney driver, kumbaga yung iba hinihintay, yung iba hindi na nakahintay dahil nga sa pila. Yung iba naman, gumamit na lamang ng fleet card para kahit papano ay makamenos sila ngayong araw. Check mo dyan sa may Petron sa Quezon Avenue, yung paglagpas mo lang ng Pegasus, yung katapat nun, yung papuntang Maynila. Correct. Ay bago mag-welcome rotonda ba, Bago Alvin? ay malayo na, actually malayo na yung welcome rotonda. Bago ano ba yung street yun, partner ng Araneta? Bago mag-Araneta. Di ba may Petron dyan yung katabi ng boss? Yes, yan ako eh. Ano yung boss, di ba? May nakita ko minus 10. Kaya pa-check mo nga, kasi kung may minus 10 pa siya, kung 80 plus na lang, minus 10, o di 70 plus na lang yung diesel niya. Kung tinuloy niya yung minus 10, Trisha. Sige, Alvin, pwede natin silipin mamaya yung budget sa may Quezon City. Yung kanina kasi naikot pa lang namin ay natin yung dun sa mga gasolinahan pa lamang sa Maynila. Pero pwede natin silipin yan maya-maya lamang, Alvin. Thank you. Maraming salamat kay Trisha Lindo. Hindi kaya ako natanong dahil mga kaibigan natin, pag nagpapabati yan sila Palmes. Sila Joseph Palmes dyan sa Petron. O i-retain nyo ba yung ano ninyo, yung minus 10? Dapat daw sumunod ako may makakasuhan sa'yo. Ay, hindi yung discount kasi ano yung ordinary. Yung bakulo or yung discount, yun, nawang gawa yun. At saka ano, sa mga jeepney driver lang ito, partner. Oh, jeepney Hindi sa lahat. Hindi sa lahat. Paano pwede mo bang ikarga yung kotse ko doon sa jeep? At hindi naman masisira yung kotse mo kasi gasolina ka eh. Oo. Diesel yan eh. Huwag ka lahat pa. Paano bang diskarte gagawin ko? Ay, pero walang rollback sa gasolina ha. Increase lang sa gasolina, although ang petrol, hindi sila mag-increase. Para naman pala akong syuma. Oo. Pero madali ko pa yung driver ako. Na, Magpakarga. kailan ngayon o kahapon kagabi? Kanina, pagdating Di ba, bago mag alas 6 pwede. Pero pag nagpakarga ka ng after alas 6, may increase na. Dapat pinakarga mo siya after 6, ay before 6. Before 6. Kanina naman ako doon. Ay, nakapigod niya. Hindi ka kasi hindi mo pinapanood yung mga pinupost ko. Ang dami ko pinupost sa social media araw-araw. May batas ba laban sa pagiging Gary Valenciano? Bilang ako. Gaspi, go! Alvin, kaninang alas 6 nga ng umaga, tumaas ng higit 50 centavos yung presyo ng gasolina. Di kaya ng mga nagdaling kung saan umabot ng 107 pesos yung rollback sa presyo nito. Dahil sa bagay pagtaas, dismayado yung ilang tricycle driver dito yan sa barangay Guadalupe Nuevo sa Makati City. Pero sa taas. Sa taas Tuloy ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Nila, yung dating 1,200 pesos na kita, nasa 900 pesos na lamang mula nung pumunta ang presyo ng gasolina noong nakarang buwan. Lalo pa nilang naging mahirap kumita dahil wala nang pasok yung mga estudyante. Ang driver na si Cesar, nagpapasalamat sa magkasunod na rollback sa presyo ng gasolina noong mga nagdalinggo. Pero sinabi Ingat po. God bless po. hindi mag-abono sa compound rate. Ang driver naman na si Francis, sinabing kumikita na noong mga nakarang araw kahit pa paano bunsod ng mga nagdang malaki ang rollback sa petrolyo. Pero maasang babalik sa dati ang presyo ng gasolina. Narito ang ating panel sa kanila. Parang ganun pa rin eh. Hindi pa dati na tayo. Yan, na-drop na natin. Salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating social media. Paalam po. Paano yung sa kita kasi medyo malaki-laki na rin ang pagbawa sa